Kamusta po yung pagpunta po natin at pag-iikot-ikot po natin diyan sa ilang pwesto po diyan sa palengke ngayong araw? Okay lang. Okay naman yung tanggap nila sa atin. Especially nung nagpakilala tayo. Ah, si SK Sherman lang ang pinapakilala ko kanina, okay naman eh. Kaya nagpakilala na rin tayo na isa sa mga mag-decision. Very optimistic naman sila na sana is lahat kaming mga councilor is iba pa rin yung pananaw. Wala pang dahil katulad ng mga umiikot na yun. Na may mga tawag nito, may mga nabayaran na. May mga pwestong na allotted for them. Yun yung mga dito. Kayayaan ko yung mga kasama na umiikot tayo. Tingnan natin kung ano sila. Ang conclusion namin doon is misconception talaga. Hindi man nakakarating sa kanila. Yung katulad ng sample na lang natin is SM ang magpapatakbo, pagmamahal yung upa nila, yung tao nito, ma-displace sila ng matagal, walang kasiguraduhan yung pagbalik nila, sila man ang nakapangalan o hindi, mga gano'n, may mga bagong mag-a-apply, applications. Yun naman ang inasure natin na walang bagong application, sila pa rin, kung sino yung naabutan doon, sila ang registered doon, just like dito sa Maharlika. Ganun ang ginawa natin. Talagang pinanindigan natin yan. At least ngayon, magmula nung na-take over, 6 months na ngayon, medyo tahimik na. Nag-a-adjust na rin yung mga tao. Kasi laging pinaglalaban ng ilang mga vendors, no to modification. Ano po, can you give us or i-enlighten nyo naman po kami, bakit mo nila sinasabi itong modification? Yun, may isang misconception na sinasabi ko na ang alam nila is SM ang magpapatakbo. Number 1. Number 2 is SM magpapatakbo and then sila magdidictate ng upa. Parang after some time, doon na lang makukuha ng CD. Pero hindi gano'n, gagawin lang nila yung building and then we will allot sa isang space na para sa kanila lang. Pero yun din ang isang negotiation pati. Pero pagkagawa ng building, it will be turned over to the city. And then the city nga, hindi sila pwedeng magtaas ng upa ng basta-basta. Kasama man pa kami sa next na council or hindi na. Hindi rin talaga decisional lang ng bagong council yun kasi kailangan ng ordinansa. Meaning to say, pag gumawa ng bagong ordinansa sa pagtaas ng upa, is nakikialam pa rin ng vendors. May say pa rin sila doon. Pagdidiskusyonan, saka pagbabatehan ulit dun sa city council. So, hindi basta-basta na is of the moment is taas yung upa. Ito po, ano naman po kaya kanina po, sir, nag-ikot-ikot po tayo. Nakita ko lang yung sublease. Tingin niyo po ma-solve po natin ito once na redevelop na pang ating palengke. Nasa atin naman yan, papatakbo. Pero definitely isa yan sa mga gusto natin para naman maiba. Yung sinasabi nga na give chance to others. Kasi yung nag-ikot na tayo is umaamin. Hindi ka tulad ng una na hindi nila maintindihan talaga. Ngayon, sinapaintindi natin. So, umaamin na rin sila na may mga umuupa ako dati. Ngayon, hindi na. Kasi ako nang nakapangalan sa akin na lang. Pero meron pa rin nagsasabing 6, 10. Sila pa rin sa lahat. Meron pa yung tenant. Pinaupa niya yung lugar niya. Siya naman nagsusupply na. Ganun. Pero nakapangalan sa kanya. Araw-araw naniningil. Ang upa lang is 400 a month. Pero yung naniningil ng araw-araw is 300. Sobrang lugi ang bagyo. Gobyerno, sinigaw.
And then, yun, hindi na manipulate lang nila ng isang tao na nakikinabang. So, siguro hopefully in the long run, maano natin ito lahat na maganda yung Bale, magkano po ba ang kapag po nagawa niyo pa magkano ba ang nakikita natin sisilingin natin dito sa mga ang ginanticipate namin yan, kung sakaling magtataas man, is siguro ang alam namin immediate na pagtataas. Katulad si Smart yan, hindi rin kami magtataas eh. Hindi rin pwede kasi kailangan ordinansa talaga. So, matagal na proseso yan. Pero ang immediate na alam ko tataas, very, very minimal is yung janitorial. At saka yung security. Yung city services, ang alam ko, kasi gano'n din naman ang siguro lalakas lang tayo kasi free-flowing na. So, we will make sure na free-flowing yung tubig, yung ilaw. Kasi palengke yan, dapat hindi tayo naubusan ng tubig at saka yung mga kailangan malinis. Yun siguro, ang tataas pero very, very minimal ang Sa ngayon po ba magkano po ba ang binabayaran niyo may mga kami, may natatanggap kami dito sa Block 4 na 1,000 na. Ang upo dyan. Pero per square meter. Hindi per square foot. Iba yung square foot eh. Pero square meter, ngayong iba, siyempre mas malaki. So, may 1,000. Pero hanggang doon lang yata ang Block 4 doon. And then, meron din yung iba, 400 lang talaga. Kasi yun nga naman yung pag-usapan na sukat dito sa isang square meter. Per month square foot. Per month? Per month. Oh, I see. Yun ang natin. Yun yata ang average dito sa Block 3. Kasi yung iba naman kasi dito sa iba na yung sa mismo isdaan, saka yung karne, iba rin yung sa gulayan, sa hangin, iba yung mga. Kasi yearly sila nagbabayad, pero may tinatawag na quartiles. Kung gaano karami yung inibenta mo, yun na tinatawasan. Kaya may mga 100 plus, 200 plus yata. Depende sa dami ng product na ipinapasok kami dito sa ibinibenta na. Yun lang yung Sir, malapit na po yung decision making. Meron pa po tayong hinahabol na kailangan gawin before yung decision. Oo, marami pa. Tulad ngayon, renovation, malaking problema pa rin yun. Hindi pa, katulad ko, sa akin lang, parang kailangan pa natin hanapan pa ng mas magandang solusyon. Alam natin hindi sila kasaro. And then, matatapos yun in 2 years time. Bago lilipat kung gaano karami yun. Every year naman, tumadami yung vendors, tumadami yung hindi naman lumalaki yung lilipatan natin. Second is yung yung non-compete between itong proponent saka itong mga vendors, yun din. Isa pa yun. Na matindi talaga sa akin lang, personal kong yun yung iniisip ko rin na hindi pa kumbaga, yun yung mga naging question sa akin na gagawa. Tapos yung paano hindi sila manasarap na meron talaga yan, hindi na inaano namin na santipiso natin bawat isa, pero yun, nagsasabi kung maasa sila sa akin, yun ang medyo mahirap. Pero we've mentioned kanina yung Bamar Basis na hindi pa siya registered. Ang Bamar ba, dahil yung in-open kasi issue nga, hiningi ng city sa nila na participate kayo. Parang tatlong proponent dyan. Robinson, SM, and then public market. Ang nangyari is, according to my information din sa pagkakaintindi, nagsabit sila with Robinson and SM. Ang pag-consider lang kasi na tinignan yung papers, yung opinion ni Rose is yung dalawa lang. Kasi
hindi registered farming ang mga cooperatives dito sa palengke. Meaning to say, hindi sila registered sa CDA, wala yatang SEC registration at the time. So, wala silang personality to conduct business with the city. Parang gano'n. Kasi hindi sila legal. Kumbaga, hindi sila legal na grupo. Yun ang at that time. Pero ngayon yata, naayos na nila. So, inaasahan namin kung ayos sila, just in case na ma-approval nga itong proponent na ito, kasi nag-iisa naman na, is meron Swiss challenge. Kung kaya nilang kapatan mo, o ano man, bakit hindi? Wala naman tayo, karapatan din nila yun. Pero yun, they have to make sure na dapat kasi noon pa. Diba, tinayo yan siya. Ano naman sila, registered, lahat sa meron ng tao yung hawak nila. YouTube din na pala yung hawak nila. Ngayon, medyo inaano, pinapaasa sa amin, si dito sa kami na pero babalik ko rin sana sa kanila na kung ginawa nyo sa trabaho mo, gagawin namin. Baka kayo na pagsundan pa kayo. Yun ang isang rin sana, pero mga sisiya, andito na. Kaya yung sinasabi nila kanina na pansin nyo na gusto namin city ang gagawa. Yun ang inaano namin sa pwede na out of question na yun. Kasi hindi namin the problem right in front of us is ito na. Yes, no? Or yes, with conditions. So, I don't think may mag-yes, automatic. Yes, wala condition. There's no all yes with condition. How about you, house tour? Ano pang napipili mo sa mga choices? For you, Kaya sabi ko hindi ako for you, if others fall like Councilor Bilog is no. sabi niya na yan, kasi siyempre, ito palengke. Hindi, laking palengke rin naman ako. Pero definitely, kung sa akin, gusto ko maayos. Gusto ko lang maayos. Wala naman sino may ayaw maayos. Ito lang nung paano. Kung paano natin ayusin, open pa rin ako kung kabahan. Pero definitely, kung itong in my lifetime maayos yan, masaya na ako. Okay sa akin. Pero kung hindi, strive na maayos talaga. Ano man ang pahirap yan sa January niya. Sir, what's next po sa January 9? Kung majority po ay no, ano pong susunod? Or kung majority po ang yes, ano pong susunod? Ang mangyari yan is, pag nag-no, balik tayo drawing board. Wala lahat. Hindi pa natin magamit na research to. Mag-aaral ulit ng parang kila Council of Arts ng Botohan. PPP, Malaleng. Definitely, sinis how to, yung nangalang PPP, equity, kwentahan na naman kung kailan natin ang taon natin pwede kayang bayaran kung mangungutang tayo ng ngayon, siyempre, magpapalit ang taon, magmamahal lahat, inflation, so utangin natin 4.5 billion, mas malaki. So, maraming consider, pero definitely, pahirap yung mga decisions natin. Hindi katulad na at least bumaan na ngayon, may mga may mas maagang mga conditions na, mas may negotiations na nangyayari. Kesa yung back to zero talaga ng another negotiation, another meetings. Imagine 6 years. Yung COVID naman natin doon, hindi natin masasabing yung COVID kan isang nagpatagal o ano man. Kung baga, na-interrupt lang naman tayo ng COVID eh. Yeah. You were just interrupted eh. Governments, tuloy-tuloy. So, yun ang mas mahirap. Ngayon, pag nag-yes naman tayo, pag-uusapan na lang natin doon is yung Swiss challenge. Kasi yes man or no. Ay, pag yes tayo, is may 120 days
na kailangan magantay ng pwedeng mag-challenge ng mas mataas kesa sa nalalong proponent. Pero kung kaya ulit ng proponent na itaas pa kesa dun sa ano ng challenger, pwede ulit. Yan ang kagandahan kasi kung maraming nag-challenge, siyempre, ganyan din siya sa ating tiga rito sa City of Baguio na paganda yung ano natin, yung palengke natin, yung sa anuman project. Pero pag, yes talaga yan, after 120 days, yun nga, pag-usapan na yung design ng sa loob. Design na yung sa loob, talagang ano na natin yung mga tao. Anyway, may mga listahan naman na. Kung timeline na lahat, anong gagawin ka. Mabilisan na lahat, and then mag-aantay kung may magdidemanda, may magpapatiyaro, hindi natin maiwasan yun. Pero at least nandun. Katulad din yung nangyari din ng ano na una, panahon nila, na may nagkademandaan din, yung ano rin. Pero yun nga, panalo pa nga yun eh. Talo ang city. Talagang legal yan. Pero yun nga lang, na sila, bankrupt na. So, hindi na lang may tuloy. Tapos ang kagandahan pa nito is hindi lang city na nag-propose ang nag-usap. May PPP center, national office na mga palit na. So I don't think na magkaroon man ng demandaan yan. Diba? So kailangan lahat. Surely and ano na ngayon, yung dalawa. Sir, last question ako. Sir, kumusta po yung yung negotiation niyo po with the slaughter? Ano pong update doon, sir? Have you talked to them po? So kaya, hindi pa nang umpisahan yan. Kasi, yun nga, ano kinakausap mo is hindi ka-hope yung dito. Kasi parang ang dyan is, hindi naman ma-displace yung market hanggat hindi naayos yung lilipatan. So, yun na lang muna ang sa slaughter. Yun ang kasi ang pinakamalapit sa palengke. Tsaka yun yung hindi naman accessible. Sabihin na natin, malapit. Pero as of negotiation sa barangay na, hindi pa kami nag-usap ng barangay. Kasi yun nga rin, mag-uusap kami, magbigay sila ng conditions, pagbibigyan natin, samantalang kayang unang usapan sana is wala pa. So siguro will take time, nung that 120 days na yun, habang nag-aantay ng challenger, umpisa na rin namin na kausapin sila. And then, syempre, nandun negotiation na. Kung barangay din lang, hihiling din yung mga yan. Kung kaya lang city, bakit hindi? May mga manifestation kasi ito, kung paano. Ayun, maraming gagawin pa. Hindi start talaga. First question, Counselor. Counselor, ilang days na lang bago ko mag-desisyon? Bago ko mag-desisyon na lang ng City Council, kayo po ba? Sa tatlong choices po, yes, no, or yes with condition? Right now, we don't have education and folk right. Kaya tayo nandito ngayon sa palengke because of course there's a lot of scenery. So if we will say yes, it seems like say yes to a lot of factors also in the negotiation. First, ang standard natin dyan is that masyadong mahaba yung 50 years. I think we have to consider shortening 50 years of the stay in case that it will be approved. Next thing is that we should be firm with the non-competing clause na medyo tinanggal. So, kailangan natin ipasok yung non-competing clause because we would like to also protect the best interest of the vendors who are staying there. And third, kailangan din nating ayusin yung sistema ng transfer. Speaking about slaughterhouse,
Sa slaughter, meron tayong mga kailangan i-consider. First is, hindi siya pagmamayari ng city. It is under DOH, but we are placed as administrator. And leasing such place is, I think, not viable for us to do as an administrator of the So if you ask me whether yes, no, or yes with conditions, we don't have a definite pinag-aaralan pa natin. We are checking every side of the project. No? So hindi lang natin pinag-aaralan yung development, pinag-aaralan. We are also considering the claymore, the people, especially during the merong sinabit sa ating opisina na mga signature campaign. So we those are also considered in the issue. Anyways, today is 28, 2022. We have nearly 10 days, 11 days to decide. So I think that's marami pang pwedeng magbago sa 11 days na yan. Yes po, sir. Sir, ito po, is this the first time po nag-visit po tayo sa palengke at bakit po natin ito ginawa? Well, parati naman tayo dyan sa palengke. I myself, I am going to the market, no? Malengke, my personal consumption. And nakikita natin kung ano yung situation ng palengke. But right now, it is, aside from the engagement to the public consultations, nakakausap naman natin yung mga vendors. We also have friends sa palengke na nakausap natin. But what we would wish, yung pagbisita natin kanina is, it's in a more intense ground observation. Kung ano talaga yung mga nangyayari sa palengke. Just like what we have asked a while ago na nakakagulat na meron palang supplier na pinangalan sa iba't ibang tao yung mga pwesto. Tapos ipapaupa, I think they are just paying us 400, per store per month. But they are subleasing it 300 per day. And yun yung mga nakakalungkot na realidad na nakita natin sa palengke. Same as true with in terms of sanitation. Na even the vendors admits that some are not that really sanitized in terms of what we call this sanitation is very against something. Sir, do you think yung mga signature campaigns is malaking impact sa decision making? Well, it gives an impact, but of course, we also need to study the validity of the signature campaign. Based on the ground na pag-ikot natin kanina, it is not what we call this valid to say that the whole market disagrees on the project. Meron tayong mga nakausap na vendors that they say, actually, we would like that to make hey, marami rin yung mga misconceptions that we have heard, like we give the market to SM, na magtataas yung mga rent, na kung si SM ang mag-uupuan. So, you also need to consider that. But with regards to the signature campaign, me myself, binuklat ko yung ilang libro na signature campaign. And we have seen, na they collected thousands really. Pero meron pang mga, we also need to validate those people na nag-sign ng signature. And kasi meron ako nakita na parang bata, minor. Meron rin mga taga-ibang probinsya. So, as far as Mindanao, may napapirma sila. So, does it really represents the claymore of but of course we don't invalidate naman yung mga taga-barrio talaga na pumirma.
So, yun yung tinitingnan natin that we have to consider.